Kaya ikinagagalak kong ipakilala sa studio ang Senior Middle East Correspondent na si Ariel Osaran. Ariel, habang nagsisimula ang broadcast, may breaking news. Kumpirmado, palihim na pumunta si Benjamin Netanyahu sa UAE sa gitna ng digmaan. Ano ang nalalaman mo tungkol dito? Ngayong araw lang, nalaman natin na si Mossad Chief Dari Bania ay 2 beses o higit pa bumisita sa UAE habang may digmaan. Ngayon, nalalaman natin na palihim ding gumisita si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa UAE sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Nakipagkita siya doon kay Pangulong Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng UAE. Ngayon, ayon sa opisina ng punong ministro, at inuulit ko, nagresulta raw ang pagbisitang ito sa isang makasaysayang tagumpay sa relasyon ng Israel at UAE. Isa sa mga tagumpay na ito na kinumpirma mismo ng US Ambassador sa Israel na si May Hakabi kahapon ay ang pag-deploy ng Israel ng Iron Dome Air Defense Systems at mga sundalong Israeli para mag-operate nito sa UAE. Posibleng ang pagpupulong at paglalalim ng relasyon ay nadulot ng iba pang tagumpay na maaring malaman natin o hindi sa paglipas ng panahon. Pero malinaw na nakikita natin dito ang pagtaas ng antas ng relasyon mula sa pagiging partnership patungo sa isang alyansa at isang alyansang lalo pang lumalalim. At habang hindi lang mga araw kundi pati mga oras ang lumilipas, natutuklasan natin kung gaano kalalim ang alyansang nabubuo. Mainam na tingnan muna ang mas malawak na larawan para ipaalala sa mga manonood kung paano ginulat ng Iran ang mundo sa pag-target nito sa mga bansa sa Golpo. Sa ilang pagkakataon, Ariel, tinamaan ang mga sibilyang lugar, kabilang ang mga hotel sa paliparan ng Dubai. Marami ang nagulat sa rehiyon. Ngayon, lumalabas na sa panahon ng crisis para sa UAE, sumaklolo ang Israel kung saan bumisita ang punong ministro kasama ang pinuno ng Mossad at na-deploy ng Iron Dome battery doon. Kahanga-hanga ito, lalo na't ang Abraham Accords ay nilagdaan lang noong 2020. Tingnan mo kung hindi dahil sa mga pag-atake noong Oktubre 7 at ang digmaan na sumunod, baka mas marami pa tayong nakita na pagbabago sa rehiyon at mga bansang mas napapalapit sa Israel. Malinaw, ang araw-araw na larawan ng kamatayan at pagkawasak sa Gaza ay hindi nakatulong. Bahagi ito ng layunin ng Hamas. Pero ang nakikita natin dito ay ang muling pag-aayos ng mga interes at pambansang estratehiya ng ilan sa mga bansang Arabong nasa Gulpo. Malinaw na pinangungunahan ito ng UAE at Bahrain. Pero may iba pang mga bansa na may kapareho ring interes ng Israel at ng mga bansang yon. Halimbawa, ang Kuwait, ayon sa ulat ng Reuters, ay nagsasabing sila ang ikatlong ban sa Gulf na naglunsad ng mga pag-atake sa mga target ng Iran o mga target na maka-Iran. Inaatake ang mga pro-Iranian na milisya sa Iraq kasama ng mga fighter jet ng Saudi. Kaya talaga sa nakalipas na 2 buwan lang ay nakikita natin ang mga pagbabago na hindi natin nakalain. Unang beses umatake ang Saudi Arabia sa teritoryo ng Iran. Nagsagawa rin ng pag-atake ang UAE. Ngayon, ang Kuwait kasama ang Saudi Arabia ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa Iraq. Ito ay pinasimulan ng Iran. Sabi ng mga taga-suporta ng Israel, sinimulan ng Israel ang digmaan at binigyan ng dahilan ng Iran na atakihin ang mga bansang hindi naman ito inaatake. Walang sisay. Nakikita natin na napagtanto ng mga bansang Arabo sa Gulpo na mas malaki ang banta na kinakaharap nila kaysa inaakala. Ang banta ay nasa harap na nila mismo, gaya ng kapitbahay nilang Iran. At panahon na para gumawa ng aksyong militar laban sa banta na yon dahil nakikita nilang hindi ito mawawala. At ang rehiyong ito ay naging mas magulo dahil sa mga pag-atake ng Iran laban sa mga kapitbahay nitong Arabo sa Gulpo. Sa usaping kaguluhan sa rehiyon, binatikos ni Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang Kuwait na bihirang gawin sa publiko. Binatikos ang Kuwait para saan? Para sa pag-aresto sa 4 na Iranian na konektado sa IRGC na sinubukang lumusot sa Kuwait
para magsagawa ng sabotahe sa Kuwait. Ito na naman talaga ang sukdulan ng pagkukunwari na nagmumula sa Republikang Islamiko. Si Arakji ay nagpost sa Twitter ng mas maikling mensahe kaysa sa karaniwan niyang ginagawa dahil tinanggal ng Twitter o X ang kanyang premium account. Kaya limitado siya sa 280 na karakter. Ginamit niya ang 280 karakter para ipakita na walang hangganan ang pagkukunyari at iginiit na may karapatan ng Iran na tumugon laban sa atake ng Kuwait sa bangkang may 4 na Iranian. Ano ang ginagawa nila ron? Bakit nila sinusubukang lumusot sa bansa? Malinaw na sinasabi niya, inaakusahan ang Kuwait ng agresyon. Sinasabi na may karapatan ang Iran na tumugon at hinihiling ang agarang pagpapalaya sa 4 na Iranian na ito. Kaya muli ang Iran ay kumakapit sa patalim at ipinapahayag ang sarili nitong mga paratang habang kinukondena ang iba. Talagang nakakagulat ang mga eksena at mensahe